na natin forever our beloved PBBM. Alam mo, sa totoo lang. Sa totoo lang. But alam naman natin na that is unrealistic. Kasi syempre, nagkakaedad na yung ating mahal na Pangulo. Ang akin is matapos ng Pangulo ang kanyang term, na walang hassle, na walang pagbabanta ng destabilization, and then, gusto ko na kung pwede, magkaroon ng tinatawag na constitutional change so that magkaroon po ng extension ang kanyang pamumuno. Kasi 6 years is not enough. Hindi po kahit sinong magaling na pangulo sa ating bansa, hindi po enough ang 6 years. So mas maganda, payag ako doon sa ideas na magkakaroon ng Constitutional Assembly. Hello po Ma'am Jean Rabara, shout out po from United Kingdom. Ako kasi yung talaga ang panata ko. At saka pag magkaroon man din someday ng change of leadership, pag matapos ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang term, susuportahan ko yung kanyang i-endorse. Pero magiging hindi siguro ako active sa politics kapag matapos na yung term ng ating mahal na presidente, kasi nararamdaman ko talaga, ang puso ko ay hindi talaga fully politics. Ginagawa ko lang talaga to para nang sa ganon ay ma-inspired, ma-enlightened, magiging magiging strong ang mga sumusuporta sa Pangulo. Kasi kung hindi tayo maglakas loob magsalita laban sa mga bumabati ko sa presidente, iisang narrative lang ang maririnig ng taong bayan. Wala po silang tinatawag na option. Okay? Our beloved PBBM, siya lamang buong puso naglilingkod sa mamayang Pilipino, walang kulay, kahit sino, mahal niya. Correct. Look what happened down to the mayor of Manila. Noong panahon ng eleksyon, nagbatuhan din. Binato din siya ni Isko Moreno sa katutak na allegation. But that is already past, is past. Kailangan magtulungan ang local government and at the same time national government to make this country great again. Unlike doon sa iba na kung ano lang yung sa kanila lang. So, yung hindi na marunong magrespeto sa national. Yung parang sila pang magpresidente sa presidente. So, hindi po maganda yun. Correct? Kasi, ang nangyayari kasi, alam mo, sa totoo lang, we can air naman our sentiments sa gobyerno. Sabi ko nga, government is not perfect. Pero, imposible na hindi nila nakikita yung mga magagandang nangyayari. Kasi kung ikaw ay mamamayan ng Pilipinas, batuhin mo ng batuhin, kahit na hindi mo dapat ibato sa presidente, yung mga simple problem na pwede namang masolve by department, it creates notions na walang peace and order sa ating bansa. So kung ikaw ay opposition, ang naturalmente gagawin mo talaga ang lahat para mapabagsak ang gobyerno. Pero kahit ano pang pagpapabagsak, nakikita ng taong bayan how hardworking our president. Diba? So nakikita ng taong bayan kung gaano kagaling ang presidente, nakikita ng mga Pilipino kung paano niya binubuhos ang kanyang oras. Diba? Kung bastusin mo yung presidente, hindi ka man na makapag-akusa with evidence. Ang tao, kapag halimbawa, nag-akusa kayo sa Pangulo, meron kayong ebidensya, so, madali kayo paniwalaan. Right? You should present your evidence. Hindi na yung magpalaganap kayo ng kasinungalingan, niloloko nyo yung mga Pilipino, magalit na lang ang Pilipino sa Pangulo na walang dahilan, kawawa yung mga walang kaka-access sa internet. Kasi araw-araw, posting ng hindi maganda, nagkaroon ng mga memes, pinagdadasal ang kamatayan ng Pangulo. So saan diretso yung ating bansa? Pag ganun, remember, we are not only observing our government, a lot of international leaders, both in business and government, observe the performance of our president. Hindi po siya makakatanggap ng ganyang klaseng international recognition and international respect when he is not good in handling our country's affair as far as economic and foreign policy is concerned. Dapat, kung may gusto kayong ibato sa presidente, studihan nyo saan yung palpak na kanyang foreign policy, saan yung palpak na kanyang economics, kanyang economic team. You can make a suggestion. Not simply calling the attention of the president to resign. That's what we call immature political moves.
So it will not gonna work. Hindi po mag-ano 'yon. Hindi po kakagat sa mga tao 'yon. Sawa na yung tao sa siraan. Hindi nyo ba nakikita na ang Pangulong Bongbong Marcos ay ang kahit na ano pong ninyo, anong gawin ninyo, hindi po siya nababothered. Why? Because he's doing his job well. Hindi po siya nababothered, hindi niya po sinasagot. And even though sinampahan siya ng impeachment, he never criticized the Congress. Instead, he recognized the power of the purse, and at the same time, he recognized the constitutional mandate or duty of House of Representatives to investigate, determine the sufficient in form and sufficient in substance of any impeachment complaint against impeachable officials, including the President. So, he welcomed that, and he considered it as an opportunity so that when an impeachment prosper, that's a proper venue for him to answer. Just like for example, that's my advice to Sara Duterte. Hello po, Ma'am Linda Moy, gandang gabi. Okay, tama, saludo ang ibang bansa. Correct naman talaga. Hindi naman talaga natin pwedeng sabihin yun na, sinasaluduhan siya kahit hindi totoo. We are proud to say na sinasaluduhan siya, it is because yan ang katotohanan. Correct? Malalaking mga bansang na-recognize ng relevance ng ating bansa. And let us help our government realize the mission vision that this country will become great again, and this will become an investment hub of Asia. Are you not happy when that time comes? How can we achieve that such particular goal? How can the President realize that goal if you keep on pulling him down? Hindi po maganda yon. As a Filipino, we have our social responsibility. Alam natin, pinagsisilbihan tayo ng ating gobyerno, at hindi natin pwedeng iasa lahat. Kasi tao din yung mga ibinuto natin lalong-lalo na ang Pangulo. Tao po yan. No? Para sa kanya, tama yung ginagawa niya. Para sa iba na hindi nakaintindi, mali. Now ngayon, kung para sa iyo mali ang ginagawa ng Pangulo, then do something in your community to correct the mistakes that you are trying to insinuate na yan ang ginawa ng Presidente. Wala pong, di ba? Wala pong problema yan if you really know how to rationalize everything. Happy